Magandang gabi, Pilipinas, kung mahal detalye sa mga pangunahing balita. Tinarget ng operasyon ngayong araw ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang Tower Room o yung mismong lugar na pinaglalagyan ng mga equipment ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. At eto Alex, habang naghahalughog, mayroong mga ilang papeles na nadiskubre. Abay, appointment paper na may letterhead pa ng Office of the President na may pangalan at pirma ng isang dating opisyal ng gobyerno. Natuklasan din po ng PAOC sa isang kwarto ang mga cloning device na maaring maklone po ang isang cellphone na pwede ring magamit bilang text blaster. Gayun din sa scamming activities. Kaya marami pala tayo natatanggap ng mga scam, no? Correct. Through SMS. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo. Alex, Ali, nagpatuloy ngayong araw ang ikawalong araw na ng pagsasagawa ng paghalughog o search ng PAOC dito sa loob ng Lucky South 99, itong Pogo Hub Scam Farm dito sa Porac, Pampanga. Pero habang tumatagal nga at lumilipas ang araw ay may nakikita pa silang mga posibleng ebidensya na posibleng koneksyon nitong Pogo Hub na ito. Sa nagpapatuloy na paghalughog ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Lucky South 99 o Pogo Hub Scam Farm sa Porac, Pampanga, unang nahalughog ngayong araw ang Tower Room o yung mismong lugar na kinalalagyan ng mga equipment maging ng cell tower na nasa rooftop nito. Sabi ng PAOC, posibleng ito ang gamit nilang way of communication o kaya naman cell site sa loob mismo ng compound. Habang naghahalughog ang CIDG, natagpuan sa isang kwartong isang Certificate of Recognition. Nakasaad dito ang recognition sa isang kumpanyang Whirlwind, Certification of Generous Donation and Support sa Regional Advisory Group at Regional Highway Patrol Unit Ride for a Cause ng Highway Patrol Group. Ang Whirlwind ay isang real estate company na nag-lease ng lupa sa tenant nila na Lucky South 99. Isa pang nakita rito ay ang isang affidavit of support sa isang personalidad o appointee bilang suporta sa travel nito abroad. At ang nakapirma sa affidavit of support ay si dating presidential spokesperson Harry Roque. Yung mga names ng mga nagpapatakbo nito, yung mga bosses, yung mga managers, supervisors, and of course, yung mga providers, doon natin malalaman yan doon sa mga records. Check muna natin yan, of course, yung authenticity niyan, kung yan ay totoong galing nga talaga doon sa isang government agency, at alamin natin kung bakit nandito. Yun nga yung nakakapagtaka, bakit nandito yung mga documents na yun. Nakausap namin sa telepono si Roque. Inamin naman niyang kilala niya ang nasabing personalidad na nasa papel, pati ang nasa appointment paper, at inamin niyang dati niya itong tauhan. Hilingi nga po yan ng affidavit of support, pero alam ko po ngayon siya ay isang estudyante dyan sa area ng Clark. Pero wala naman po kinalaman dyan sa operation ng Pogo. I hope that's clear, no? At wag sana bigyan ng ibig sabihin yan dahil wala po talaga akong kinalaman naman sa pagpapatakbo ng Pogo. Matagal ko na nga pong empleyado yan, no? Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Baka nakitira po siguro dyan, yun lang ang aking tingin, no? Pero alam ko full-time na estudyante ngayon yan. Ang kumpanyang Whirlwind Corporation na lumilitaw at naikokonekta sa nasabing Pogo Hub. Sinabi naman ni Roque na siya ang abogado ng nasabing kumpanya. Pero sa iba naman itong issue at wala raw itong kaugnayan sa Pogo. Pinayuhan niya rin ang kanyang kliyente na huwag pumayag sa mga ganitong uri ng operasyon na mag-lease o magrenta sa kanilang pasilidad. We represent Whirlwind in an ejectment case in the Court of Appeals, no? Pumasok po kami dyan, patapos na ang kaso, meron ng writ of execution, at kami po ay nag-enter ng appearance sa RTC ng Angeles. Sabi sila na hindi talaga dapat magkaroon ng operasyon dyan dahil wala ngang lisensya ng PAGCOR. Dahil yun din ang aking legal advice. Sa naging investigasyon pa ng PAOC, nakapangalan ng buong compound sa Whirlwind, isang real estate company. Ito ang nagpapaupa sa Lucky South 99. Pero ang isa sa nakakapagtaka pa, sabi ng PAOC, pinayagan kahit walang dokumentong Lucky South 99 na makaupa sa lugar. Ang problema kasi wala talagang dokumento ito itong Lucky South 99. Yung Whirlwind, sir, meron? So, check natin yan kasi bakit inalaw nila na mag-parent sila
doon sa alam naman nila na walang dokumentong kumpanya, di ba? Sa pag-iikot pa ng PAOK, natuklasan din sa isang kwarto na naglalaman naman ng mga cloning device na maaaring mag-clone ng isang cellphone. Bukod dyan, maaari din itong magamit bilang text blaster at nagagamit din daw sa iba't ibang scamming activities. Sa mga nadiskubre pang mga dokumento ngayong araw at iba pa sa loob ng Lucky South 99, patuloy na aalamin ng PAOK ang mga criminal syndicate na sangkot sa nasabing scam farm at kanilang aalamin din kung ang mga Pogo Hubs na ito ay konektado pa sa iba pang mga Pogo Hubs na nasa bansa. Tinitignan natin dito yung criminal syndicate, and ang ina-avoid natin dito yung maging practice ito, maging kalakaran. Kasi pangit kasi tignan na may collusion ng government and ang mga kriminal. So, kaya kailangan masusing investigasyon ang gawin natin dito. Kasi mamaya ginagamit lang yung government. Pag nakakuha kami ng mas malalaking ebidensya o magagandang ebidensya, we'll be also filing summary for feature. It can be criminal or civil. Samantala, Alex, Ali, tatapusin ngayong araw yung paghalughog dito sa Siampang mga gusali dito sa loob ng Lucky South 99. At bukas naman, gagawin naman ng PAOK, ng PNP-CIDG yung pagsisecure na dito sa iba't ibang mga gusali dito sa loob nitong Lucky South 99 para sa nagpapatuloy na investigasyon. At lalagubin na rin nila yung mga nakalap ng mga ebidensya dito sa ginawang halos isang linggong search sa Pogo Hub na ito bago nila gawa ang kaukulang panghakbang. Sinubukan nating makuna ng pahayag ang PNP Highway Patrol Group ang tungkol sa nakitang certification doon sa loob, pero hindi pa sila sumasagot sa ating mga tawag at text. Alex, Ali. Okay, Erlo, yung nakitang sangkaterbang mga SIM cards, yung sinasabi mo ngang possible na ginagamit itong cloning device, may plano ba ang PAOK na kausapin ng NTC, National Telecommunication Company? O komisyon? Yes, Alex, plano nilang kausapin ng NTC to confirm kung yung mga SIM cards na yan nagagamit nga doon sa text blast o yung tinatawag nga natin na pag-send ng mga scam na advertisement na kadalasan na-receive pa nga ng bawat isa sa atin. Kanila din kukumpirmahin yung posibleng pagkakalanlan o kung yung mga SIM cards na yan ay nairehistro bago nagamit nga o kung kanino nakarehistro yung mga SIM cards na yan na nagagamit posible sa illegal na aktibidad. Alex. Nung pumasok kayo, yung bang mga cloning device na yan ay gumagana? May mga sample ba na ano yung pinapadala nila sa taong bayan? Kadalasan, Alex, sabi ng PAOK, yung mga advertisement about sa mga sugal o yung mga online gambling na tinatawag. Kapag kumagat yung isang naka-receive noon, may isang link doon at doon na nga nila mapapasok yung link at possible magamit na rin yun sa hacking at ma-hack din yung account ng mismong taong kumagat doon sa link at maubos yung iba't ibang laman ng account ng kanyang mga wallet o kaya naman mga bank accounts na nasa kanyang cellphone, Alex. Siguro tuloy-tuloy na investigasyon na gagawin ng PAOK diyan, hindi lang ang NTC, kundi Erlo, kausapin ang ilang mga telecommunication company dahil ayun kitang-kita yung mga brand ng SIM cards, di ba? Yes, Alex, ang problema, Alex, isa ka din sa tinitignan yung cell site nila dito. Possible kasi, Alex, na hindi ito gumagamit ng cell site na kadalasan ginagamit natin dito sa ating bansa. Kasi puro Chinese ang nasa loob nito at talagang may sarili silang mga mabibilhan ng pagkain at iba pa para na talaga siyang isang community. Isa rin sa titignan nila kung yung cell site dito ay connected sa telecommunications company dito sa ating bansa o kaya naman isa itong cell site na nakakonect pa mismo doon sa bansang China na kanilang ginagamit dito lang sa compound na ito, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas. Mata natin dyan sa Porac, Pampanga. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.